Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang dalawang malalaking atraso ng mga kongresista under the leadership of Speaker Martin Romualdez laban sa mga Catholic Bishops Conference of the Philippines. So ano yung dalawa na yan na atraso? Yun ang ating tatalakayin. Gusto ko lang i-advertise yung dark chocolate. Pwede nang maka-order, may stock tayo. Ito lang ang number na tatawagan nyo or i-text 0916-9000-997. But meantime, yun lang, dyan lang sa Cagayan de Oro at malalapit na bayan ang pwedeng ma-deliveran ng dark chocolate. Hindi pa pwede sa malalayong lugar dahil natutunaw po yung dark chocolate sa init ng panahon. Okay, topic. Ano yung dalawang atraso ng Speaker of the House, mga kongresista, sa ating mga obispo sa Roman Catholic Church? Hindi lang Roman Catholic Church. I think kahit yung mga ibang religious group. Number one, itong controversial bill ngayon na Absolute Divorce Bill. House Bill 9349, if I'm not mistaken. Nako, ito, pasado na sa House at na-transmit nata sa Senate yung bill na yan. Nagsalita na po ang CBCP through its president, Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Nagsalita na at sinabi niya yung strong opposition ng Roman Catholic Church saying that marriage is an agreement of a couple with God. It's a covenant with God. Sa kanyang homily sa San Roque Cathedral sa Caloocan City, sinabi niya na marriage could not be dissolved because when a couple marry, they enter into a covenant with God. I agree. If indeed, sabi niya, you think of our human promises as just agreements among ourselves, they can be dissolved when violated. But Jesus raises the bar of our humanity by teaching us to look at marriage not just as an agreement between two spouses, but a covenant between the couple and God. In the sacrament, sabi niya, ng buting bishop, God invites the couple to make an act of faith, not just in each other, but in the God who calls them to build a family. That if God is the foundation of marriage, there is no way any human institution can dissolve it. I agree with the bishop. May maalala kong verse sa Genesis. And the two flesh become one. And man will leave his father and his mother and be united with his wife, and the two become one. Husband, wife, maging one flesh. Yun po ang concept ng marriage. May another verse sa New Testament. Whatever God joins, let no man asunder or separate. These are very clear instructions or commands ng Panginoon sa Biblia. Kaya nakakatuwa, no? Yan na lang ang ating magandang record. We are the only country in the world na walang divorce law. And I'm happy, I'm proud of that.
Ang pangalawa lang country is yung Vatican. So sana mapanatili yung marriage as a sacrament na hindi pwede talagang pwede annulment. Okay? Kaya itong si Senator Chis Escudero, nagpahayag na siya ng pagtutol sa absolute divorce bill. Kasi nga, yung botohan sa Kongreso, kaunti lang ang lamang ng mga pumabor sa absolute divorce bill. 131 yung pumabor, 109 yung kontra, 20 yung abstention. Kaya sabi ni Senator Escudero na, nako, pag-aaralan namin yan. Ang mensahe niyan sa amin is isasantabi lang namin muna yan dahil kailangan ng mabusising pag-aaral dahil masyadong dikit yung botohan. Ibig sabihin, yung 109 na nag-object, dapat pakinggan din. Okay? So, maganda yung suggestion ni Senator Escudero na ang palakasin na lang yung family code kasi meron na tayong family code na ang pundasyon ng pamilya at kung hindi man talaga magkasundo yung mag-asawa, di hanggang annulment lang. So ano yung kaibahan ng annulment at divorce? Ang divorce is tineterminate yung isang valid marriage o legal marriage. Talagang hiwalay na talaga. Yung annulment naman is it treats the marriage as fake or dubious or void. In the first place, walang nangyaring kasal kasi may diferensya. It's either one of the party may diferensya. Kaya inannul na. Okay. Kaya ang problema sa ating bansa is masyadong mahal ang annulment. So ang panukala ni Senator Escudero, gawing mura. Gagawa sila ng batas na ang Public Attorney's Office pwede nang mag-handle ng annulment para mura lang o libre kaya. Tama yun. So, yun po ang atraso, bagong atraso ng House. Ang pinakaunang malaking atraso yung charter change. Mayroong written statement ang CBCP na sinasabi nila na paglapastangan sa konstitusyon ang charter change kasi walang problema ang ating konstitusyon. Ang problema ang nagpapatupad. Ang stand ng mga bishops, Catholic bishops, sinuportahan din, ganun din ang stand ng mga evangelical Christians or mga Protestants and also the Iglesia ni Cristo. Pare-pareha sila nagpahayag ng objection sa charter change. And balik tayo dito sa absolute divorce bill. I am very sure ang mga Protestants, mga evangelicals, kagaya ni na Brother Eddie Villanueva, Senator Joel Villanueva, mga born again, against sila sa divorce. I don't know, ang Iglesia ni Cristo, dahil very clear naman sa Bible, yung utos ng Panginoon na kung ano ang pinagdugtong ng Panginoon in marriage, walang sino man na makakapag-iwalay. So, divorce bill? No way. Sabi ng mga religious groups. Charter change? Ganon din. No way. So, strike to na ang Speaker of the House o ang mga kongresista dito sa mga religious groups, lalo na sa mga obispong Katoliko. So, alam mo, very, pagdating sa election, may boses ang may ito, lalo na yung Iglesia ni Cristo, black voting yan. So, ulitin ko, sana yung dalawang panukala na yan, charter change,
ay hindi magtagumpay. Sana, let's pray na manatili yung ating record na we are the only Christian country in Asia. And a fruit ng pagiging Christian country natin is yung wala tayong divorce. Kawawa ang mga anak pag naghihiwalay ang mga magulang. Sila ang biktima.